No, kanina I was talking to Bricks, no. Tinatanong ko siya kasi nag-survey ako kung anong nagrema sa kanila nung Wednesday. Kasi ang topic ko nung Wednesday is now, kasi yung preaching natin for the last weeks ay patungkol sa medyo focus tayo dun sa go back to your first love. Tama ba? So, when yung tinuturo, go back to your first love. Nung Wednesday, tinuldukan natin, now, let's be in love with God. So, yun po yung sentro ng ating pinag-usapan last Wednesday. But, I was surprised and amazed and astounded na nung tinanong ko si Bricks. No? Siya lang kasi nakaupo, siya lang yung available na nakita ko na nandito nung Wednesday. Tinanong ko siya, ano nagrema sa'yo nung Wednesday? Pastor, ganun pa siya, syempre, yung mga expression ni Bricks. Pastor, nagrema sa akin yung inner man. Kailangan mag-focus tayo sa inner man. O nag-affirm naman si Marico. Sabi niya, nga pastor, senior po sa akin ni Bricks yung natutunan niya nung Wednesday. And it's all about to focus on the inner man. Okay? So, hindi ko natanong sa kanya, kung na-receive niya ba yung God's love, di ba? Na-receive mo ba? Praise the Lord. And, purihin po ang Panginoon dahil ang pag-uusapan natin ngayong linggo, is about the inner man. Praise God. Sino po nandito nung Wednesday? Naintindihan niyo po ba kung ano ang dapat gawin para tayo ay umibig sa Panginoon? Para tayo ay ma-in love talaga sa Lord? Kasi if you will rely on our physical being or our emotions, we cannot be in love with the Lord that much. Hindi tayo may in love talaga sa Panginoon ng gusto. Now, too much for the being in love with the Lord. Sabi ko nga, ang tanging magagawa lang namin is to introduce, diba, this God to you. As sasabihin namin, ma-in love kayo dito sa Panginoon na ito dahil kung gaano siya kamahal ng Diyos Ama, ganon din niya tayo kamahal. Kaya sabi niya, abide in my love. So that was so perfect. So ngayon, mga kapatid, we already introduced this God to you. So it's up to you if you're going to love Him or just make Him as a, alam mo yun, ano ba to? Yung object. Basahin muna natin yung teksto natin. Kinuha natin doon sa teksto natin last Wednesday, Ephesians chapter 3 verse 16. Ano sabi? That He would grant you, kasi Paul is praying, no? Paul is giving a petition to the Lord patungkol sa atin, no? That He will grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. So the Apostle Paul is praying for our inner man. Tingnan mo ngayon katabi mo kung meron ng inner man. May inner man ba siya? Praise the Lord Praise the Lord for the faith that we have right now, no? Kasi I believe, tinignan nyo lang siya, ang nakita nyo is the physical. But the inner man, you can see it. But you believe that there is an inner man in him. So that's faith. So ang prayer ni Paul, mga kapatid, is for us to be strengthened, our inner man. Sabi niya, according to the glorious riches of our Father. Wow. Praise the Lord. Let me just declare for you. Today I declare, in Jesus' name, please agree that every one of here today will receive the Rhema word
of God to them. If it is for you, it is for you. In Jesus' name, we are all victorious in this place. Amen. Hallelujah. So ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga is Stronger for the Benefits. Sino po mahilig sa benefits? When you buy something, pag tayo ay bumibili ng isang bagay, tinitignan mo muna kung anong benefit nito sa iyo. Amen? Pag bumibili ka pagka medyo health conscious ka na, pagka health conscious ka talaga, pag bumibili ka ng pagkain, tinitignan mo yung nutrition facts. Tinitingnan mo daw kung ano yung content nung binibili mo, anong benefit nito sa iyo. Do you agree? 'Di ba? Hindi ka pagka health conscious ka, hindi ka bibili ng isang pagkain or isang supplement or anything that it won't benefit you. Tama? Ang bumibili lang ng bagay, hallelujah, thank you for the revelation. Ang bumibili lang ng bagay na hindi niya tinitingnan kung anong benefit nito sa kanya ay yung mga walang pakialam sa katawan. Hallelujah. May I know, does anybody here taking care of their body? Sino po dito ang health conscious ngayon? Ako, nakikita ko, ang conscious dito sa health nila, si Brother Del, talaga naman. Kailangan ko yung pangpalit nung niya eh. Ano ba tawag doon? HIFU. Ang dami ko nakikita. Pwede na siya magtayo ng aesthetic clinic. Diba? Tapos si Pastor Pao, diba? Health conscious na siya. Pwede na siyang maging instructor sa gym. Diba? So, lahat tayo. So, may mga tayo. Nakikita ko, si Arwin, di ba? Pag nagpo-post sa My Day, laging pinapakita yung abs. Hindi mo talaga may pagkakila na health conscious na siya. Pagka kumakain ka ba, Win, tinitingnan mo yung benefit nito, Arwin? Pagka kumakain ka, tinitingnan mo yung nutrition facts. Nung bumibili kami nung isang araw sa SNR, bumibili kami ng vitamins, magandang vitamins. Nakita namin yung multi-daily ba yun? O daily multi ng Kirkland. Yan. Nakita ko, meron doon iron na 30 grams. Aba, sabi ko, mas mataas pa pala to kaysa doon sa Centrum. So, tinitignan mo kung anong benefits nito sa'yo. So, pag nakita mo na mas maganda yung benefits nito sa'yo, you will buy it. Hello? Yun ay pagka-conscious ka sa katawan mo. Amen? Ngayon, tignan natin kung ano yung kinukuha natin, kung ano yung tatanggapin natin, or kung ano yung tinanggap na natin, na hindi natin alam na malaki pala yung benefit sa atin. Kasi sometimes, we are not spiritual conscious. Hindi tayo conscious sa ating spiritual life. We are just conscious with our physical or worldly life. No? Ang ganda ng approach ng Panginoon, He corrected every one of us, not just you, but also us, nung mga nakaraang linggo. Tapos ngayon, He comforted us. That's the Spirit of God! Hallelujah! Alam mo, kung talagang itong mga salitang namumutawi sa aming mga bibig, ay talagang nangan ng aming mga sarili, hindi tayo mako-comfort bagkus tayo maiinis lang. Amen? But, God is so good. God is so faithful. Talagang, sobrang sweet ng Panginoon, He comforted us a while ago. Ngayon, hindi niya tayo pagagalitan. He will just teach us how to get the benefit of, the doubt? The benefit of being a stronger inner man. Hallelujah. Ready na ba kayo? Praise the Lord.
Alam mo, yung nakakita na ba kayo or naka-encounter na ba kayo ng tao that is so ungrateful? No? Yung sasabihin niya pa, sinabi ko bang gawin mo yon sa akin? Diba? Yung nakakainis no, nakakarried away tuloy si Fresh, parang gusto niya magwala ngayon. yung pinakita mo sa kanya yung pagmamahal, yung ipinakita mo sa kanya lahat ng kabutihan out of love, di ba? Tapos, pagka ipinamukha na sa kanya lahat ng pag-ibig na iginawad sa kanya, lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa kanya, pag na-realize na yun at pinamukha sa kanya, sasabihin niya pa, sinabi ko bang gawin niya sa akin yun? Ungrateful. Tama. You cannot comprehend the love of that person because you don't love him. Amen? You can only comprehend the love na ibinibigay sa inyo ng taong nasa tabi nyo if you love him. Amen? Kaya niya siguro ginagawa sa akin to kasi gusto niya akong maging mas maayos. Kaya niya siguro sinasabi sa akin to kasi may mali ako. Hello? Amen po ba? Kasi pagka hindi mo nakakomprehend, ibig sabihin, you are not in love with the person. Lahat ng sasabihin niya, lahat ng ikikilos niya, akala mo against you. Amen? Hallelujah. Ready na ba tayo? Again. One thing, mga kapatid, or one of the things na nagsiseparate sa Christianity and sa worldliness is being a carnal man and a spiritual man. Hello, are you there? Yun po ang mga bagay or isa sa mga bagay na nagsiseparate sa Christian at unbeliever. Being a carnal man and being a spiritual man. No? Non-Christian doesn't have the emphasis of being a nurtured or having a nurtured inner man. Pagka Kristiyano ka, you have the emphasis, no, of a nurtured inner man. Kailangan healthy ang inner man for us to recognize or para talagang masabing ikaw ay Kristiyano. Amen? The natural man or the carnal man are driven by their senses. Do you believe? Ito driven by our senses. Kung ano nakikita mo, kung anong nararamdaman mo, kung anong naaamoy mo, kung ano-ano. Yun ang pinaniniwalaan mo. Amen? That is very basic. Alam nating lahat yan. Sino ditong nakakaramdam ngayon? Nararamdaman nyo bang malamig ngayon o maginaw? No? Maginaw po ba ngayon? Sino po sa inyo nakakita sa kagwapuhan ko? Kung hindi nyo nakikita yan, wala kayong sense of sight. The carnal man or the natural man is doing the things according to their feelings. Amen? The carnal is also trying to mix two lives. Okay? Nurturing both inward and outward. Kahit pala Christian ka, no? Kasi pag tayo nagsisimba, ang tawag sa atin, Christian na. Tama po ba? Pero may mga Christians, they are trying to mix the two lives, being a carnal man and a spiritual man. There are Christians that are trying to nurture the outward man. But the spiritual man or the inner man or the Christians that legit, no? Legit talaga, mayroon pa legit, no? Yung mga genuine talaga na Christian, mga kapatid, they are focused to nurture the inner man. Romans chapter 8, verse 6 to 8. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God.
Sino po nagsasabi nito? It is from the Bible. Tinuturuan tayo ni Paul. No? Hindi po ako nagsasabi nito. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Hindi talaga pwede. So then, those who are in the flesh cannot please God. I believe every one of here in this place are spiritual. Spiritual na po ba tayo dito? Amen. Kanina ang declaration natin is for us to be victorious. And you are all victorious in Jesus' name. No? After this day, after this service, mga kapatid, I believe and I have faith in God that every one of us, please, in Jesus' name, will be spiritual man. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Anong ipag-aalala mo if your inner man is strong? Di ba? It is being renewed day by day. Alam mo yung parang bago kang tao, parang bago kang panganak lagi. Not by the mind, but by the Spirit. No, kahit anong sobrang stress na natin sa mga trabaho natin, sobrang stress natin sa mga negosyo natin, sobrang stress natin sa mga nasa paligid natin, stress natin sa nakikita natin sa newsfeed natin. Though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kaya nga kahit anong mabalitaan mo, kahit anong makita mo, kahit anong makarating sa yung negative, if your inner man is strong, 1,000 may fall at your right, but you will remain standing. Sino dito gusto nun? Alam nyo kaya maraming tao o maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon. It is because they're trying to mix up two lives in their life. Look at the birds in the sky. Ano sunod? Look at the birds in the sky. Ano sunod? But your heavenly Father feeds them. Ibig sabihin, mga kapatid, don't misinterpret that verse. Wala pong sinabing wag na tayong mag-work. Kasi yung mga ibon, that is their nature to fly away. Amen? That is their nature and their design, their character as a flying bird. Tayo, bilang tao, ano ba ang design? Hallelujah. We have our original design. Tama? To have dominion to what you are doing. Tayo, mayroong pinagkatiwala ang Diyos sa atin for us to dominate. Not to dominate other people, but doon sa pinagkatiwala sa atin. And the nature at ang natural law, sabi ko nga sa inyo, if you do your part as a man, there will be a result. Amen? You don't have to worry. Don't you worry, child. No? Yun lang yung gustong sabihin doon. Nakikita niyo yung mga ibon? Diba? Tayo pa kaya na anak ng Diyos. Diba? Tayo pa kaya? Just do your part. Hindi mo kailangan magpa-pressure sa mundo. Hindi mo kailangan magpa-pressure sa nakikita mo, sa newsfeed mo. Ang kailangan mo lang gawin is to do your part and God will do the rest. Ang nangyayari, sumusobra yung pagdo natin, yung paggawa natin dito sa outward man.
nakukulangan na tayo sa inner man. So hindi natin nakukuha yung benefit. Ano yun? Peace of mind. Hallelujah. We cannot nurture both our life, our outward man and inner man. Sabi, you cannot serve two masters. Ang outward man, the material side of a human existence. Yung flesh, yung sensual, ito yung outward. The spiritual man, no, the spiritual side of human existence, the spirit that God gave us. Amen? So, how can you nurture both those men kung magkaiba sila ng food? Hello? Amen? Yung existence natin dito sa mundo, ang sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Grabe naman. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Narinig mo na ba yan sa parents mo? Narinig mo na ba yan sa minamahal mo sa buhay na huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. Sarap pakinggan, tama ba? Hindi niya sasabihin niyo kung hindi ka niya mahal. Hello? Ang hirap kaya mga ako, tas di mo tutuparin. Tama? Ang hirap magsalita pero hindi mo gagawin. Napakahirap nun. Sometimes, pag yung asawa ko nagsasabi sa akin, Daddy, yung ano natin, ganito. Huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. God will provide. Sinasabi kong akong bahala, pero inaasa ko sa Panginoon. Hallelujah. Di ba, no, Mami? Ganun ba? Sabihin mo pag mali ako, ha? Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig when someone is telling you, don't worry? Minsan yung salitang don't worry, tinitake lang natin as very light, pero napakabigat pala. Pag mahal mo yung tao, ayaw mo nag-worry siya. Tama? That's why God is telling us, don't worry. Amen? Romans chapter 7 verse 22, for I delight in the law of God according to the inner or inward man. Sino nagde-delight? The inward man. It's natural. Our outward man cannot really delight in God. Ang hirap. Mag-pray ka nga lang ng isang oras Ang hirap Tama? Pero pansinin mo, pag nagfo-flow na yung spirit, hindi mo napapansin oras, nakaka-3 oras ka na pala nagdadasal. When we worship the Lord, when we sing kanina, hindi natin napapansin oras, 9:30 na pala. Akala natin, isang kanta pa lang nakakanta natin. Ewan ko lang kung ako lang nakakaramdam nun. Di ba? Pag mas mataas yung inner man, hindi mo na napapansin kung ano nangyayari sa outward man. And, hindi nyo ba napapansin when you pray, there is peace of mind? No? Sino dito nagdadasal na natataranta? Ha? Nakakita lang ako sa movie. Natataranta, di ba? Kasi merong multo sa harapan niya. When you pray, there is peace of mind. If the inner man is to live and thrive, the outward man must suffer. Whew! Hallelujah. Ang hirap bigyan ng satisfaction ng inner man pag sobrang pinapahalagahan natin ng outward man. Because if the inner man must satisfy, the inner man or the outward man will suffer. Bakit? Kasi halimbawa magko-fasting ka. Gutom na yung outward man mo. Nagsasuffer na yung outward man mo, but the leading of the Lord is to fast. Halimbawa, kahit 2 days lang or 1 day. Huwag ka muna kumain kasi you need to fast. Yung pala, merong gustong linisin ng Panginoon sa outward man mo din. It is also for your own benefit. Di ba? Hello, are you there? The spiritual man takes care of the inner man and reaps the benefits
We need to take care of our inner man so that we can reap the benefits. Sino ditong gustong makuha yung benefits? If you reap the benefits, you are victorious and you are steadfast. Tandaan natin to. Pag nakuha mo yung benefit ng stronger inner man, lahat tayo victorious and steadfast. Napakatibay natin. Kahit anong mangyari, kaya nga, doon mo may apply yung 1,000 may fall at your right, but you will remain standing. Kasi our inner man is strong. Pero kung yung inner man natin nawalan ng will to live, ano kasunod? The outward man will follow. Mawawalan din ng will to live. Amen? Napapansin nyo ba yun sa isang tao pag sobrang downcast? No? Pag sobrang down yung tao, ibig sabihin nun, yung inner man niya sobrang tuyot na. Di ba? Pero may kita mo kahit na yung tao, yung buhay niya sakto lang. Alam mo, nakikita ko talaga, ano talaga ako na-amaze ako. Nakikita mo, sakto lang naman, di ba? Alam mo yung saktuhan lang talaga buhay-buhay, no? Pero makita mo siya pag nagpupuri sa Panginoon, sobrang tindi. Halos umabot sa ceiling. Tama ba? And you can also consider yourself strong. Kung kahit sa kabila na nangyayari sa mga paligid ninyo, masaya ka pa rin nagpupuri sa Panginoon at nakakapanalangin ka pa rin. Yung nasasabi mo pa rin, thank you Lord for this life. Di ba? But if you are already cursing your life, yung sabi mo na pambihirang buhay ito, napakamalas, you better check your inner man. If your inner man is weak, you will feel pity to yourself. Diba? Parang kakaawa mo yung sarili mo, kawawa naman ako. Sila may ganon, ako ganito lang. You will compare yourself. You will tend to compare yourself to others. Bakit ganon? Sila ganitong edad na-reach na nila yung ganyan. Pero bakit ako, tagal-tagal ko na nagtatrabaho, pero ganito pa rin. If your inner man is weak, ganon po ang kalalabasan. Kaya nga madali mo ma-check kung mahina yung spiritual mo, kung mahina yung inner man mo. You cannot have the benefit. Wala kang peace of mind. Ang nangyayari sa'yo, pressured. Tama po ba? Diba? Nangyari na din naman po sa akin yan. Kaya wag po tayong mahiyang aminin sa sarili natin na nangyari sa atin yan once. Tama po ba? Pero ang maganda sa atin, mga kapatid, pag pumapalag pa yung inner man mo, pag buhay pa yung spiritual man mo, kaya mo pang bumangon. Diba? Malalaman mo pag patay na talaga yung spiritual man mo or yung inner man mo, pagka lahat negative na dating sa'yo. Lahat ng salita, lahat na nangyayari, lahat na nakikita mo, puro negative. Nakikita mo nagsasucceed yung nasa paligid mo, yung kapatid mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung pinsan mo, yung kaibigan mo, yung best friend mo. Tapos ikaw, medyo ganyan ka pa rin. Dating sa'yo, negative. Imbis na matuwa ka para sa kanila, negative. Kasi yung inner man mo, medyo deads na. Pag sinasabihan ka na ganito gawin mo, bro. Bro, ganito gawin mo, bro. Ang dating sa'yo, negative. Feeling mo, kinokondemn ka. Kasi yung inner man mo, deads na. So, yun ang kailangan ng revival. Amen po ba? Ngayon, sino po dito yung sa mga nakaraang preaching na natanggap nila up until now ay pumapalag pa yung inner man? Nako-comprehend pa nila kung ano yung ibig sabihin. Di ba? Pagka wala ng comprehension, mahirap yun. Ready na ba kayo sa benefits? 3 benefits of a stronger man. Ready na ba kayo? Naglagay tayo ng 3 benepisyo para sa stronger inner man. A stronger inner man is able to comprehend what? What? The width. Pwede ba sabay-sabay natin basahin?
Pag naiintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, mapapaluhod ka na lang talaga. May isip mo, lahat na nangyari sa akin before, kahapon, last week, last year, grabe, pag-ibig pala ng Diyos yun. Pero pag weak ang inner man, you cannot comprehend the love of God. Kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya ang hirap makitungo sa ibang tao kasi you cannot comprehend the love of God. Kasama yon. Nahihirapan kang makitungo sa ibang tao kasi feeling mo, feeling mo meron sila sinasabi against you. Feeling mo meron silang something against you. Lahat negative na talaga. Hindi mo makomprehend kung ano nangyari sa paligid. Hindi mo maintindihan kung ano nangyari sa paligid. Lahat puro pangit na nakikita mo. Kasi yung God's love, hindi mo na malasap. Hindi mo na maintindihan. Di ba? Bakit ganito, Lord? Sino dito nakakomprehend sa pag-ibig ng magulang niya? Noon, pagka pinagsasabihan tayo. Pag dinidisiplina tayo ng magulang natin, can you comprehend how our parents loved us so much? Naintindihan ko yun, lalo na kagabi. Yung anak ko nagpaalam sa amin. Doon daw siya matutulog sa lolo at lolo niya. Eh di pinayagan namin. Di ba? Sabi niya, I want to stay here. You want to sleep here? No, I just want to be awake here. I just want to wake up here. Hirap kasi, English pa eh. Yun, di iniwan namin siya. Bye-bye, we're going home na. Sabi niya, okay. Di okay. Sabi ni Jay, di pa ako prepared. Gano'n siya. Hayaan mo na, sabi ko sa kanya. A strong man, di ba? Sige na, hayaan mo na. O sige, ito na. Huminto pa siya doon sa Genrix para babalikan sana si Briel. Kaso ayaw nga eh. Tinawagan pa namin, ayaw nga umuwi eh. O sige, uwi na. Hayaan mo na, mami. Sabi, okay lang yon. Ganun ako. Nung pagiga ko, mami, tulog na tayo. Namimiss ko na si Briel. Naiyak na ako. Let's sleep, mami. Tumawag. I want mommy. I want to go home. Ang bira, inabahala pa si lola niya. Inatid pa tuloy ni lola niya. Alam nyo, doon ko na-comprehend. Ay, hallelujah. Doon ko not unless you experience it, mga kapatid. Minsan gusto pa na talaga natin ma-experience bago natin maintindihan eh. And dito na nga, tinuturo na nga namin eh. Kung ano yung feeling. Di ba? Naintindihan ko na kung bakit minsan pa nagpapaalam ako sa tatay ko, pa, doon ako magbabakasyon, matutulog ako kila, ganito, ganyan, sa pinsan ko, yung kila Warren, no? Hindi, wag na. Ayaw niya pala akong mawala sa paningin niya, namimiss niya ako. Ganon kami, mag-asawa doon sa sa anak namin. Di ba? Yung nanay ko, pag nagpapaalam ako, magpaalam ka sa papa mo. Pinapadaan niya kay papa kasi alam niyang hindi ako talagang tiklop ako pag sinabi ng papa ko na, wag. Ayaw lang ipahalata ng nanay ko na namimiss niya rin ako. Di ba? Pag pinagbabawalan ka ng magulang mo, hindi ibig sabihin gusto nila yung pagkait sa'yo yung experience. Pag pinagbabawalan ka ng magulang mo, kasi hindi nila kayang mawala ka sa paningin nila, kasi namimiss ka nila. Mahal na mahal ka nila. Pero pag talagang gusto mo, wala naman silang choice eh. Hindi ka naman nila ipipiitin dito. Mawawalan ka ng kalayaan. Diba? Sige, go! Pero nag-warning. Amen? Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, nagbibigay siya ng prinsipyo sa atin na hindi natin nako-comprehend. Minsan pinagbabawalan tayong ganito. Minsan sinasabihan tayo na unahin natin yung spiritual life natin, unahin natin yung inner man natin kasi ganito ang benefits. Minsan di natin nako-comprehend. Kasi ang gusto pala ng Panginoon, kaya niya gustong pataasin o palakasin yung inner man natin para makipag-fellowship sa atin. Kasi pag weak yung spiritual man, hindi siya makapag-communicate sa atin na maayos. Hallelujah. Diba? Naintindihan nyo?
Pag strong yung inner man, sino ang lagi mong gustong makita? Hallelujah. Pagka sobrang strong ng inner man, lagi mong na-appreciate yung pag-ibig ng Diyos. Nakakapag-fellowship na kayo. Di ba? Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for this. Thank you for this protection. Thank you for the protection, for the privilege, yung provision na pinagkakalob nyo sa amin. We are not worthy. Di ba? Sa dinami-dami ng tao, kami pa yung nasa ganitong estado ng buhay. Lord, thank you. Now, because of this life na pinagkaloob mo sa akin, I will make my inner man stronger than yesterday. Amen? Hallelujah. Are you there? Diba? Be able. Yun yung isang benefits eh. Be able to become sufficient to meet a need or task. Yun po yung big sabihin ng being able. Does anybody here ask each other, no? Tinanong nyo na ba yung isa't isa, ano pa bang kailangan natin sa simbahan? Ano pa pwede nating gigil na gigil ako, gigigil talaga ako, galit na galit ako. Gusto kong maibigay yung the best sa Panginoon. Bakit? Kasi naiintindihan ko na kung gaano niya ako kamahal. Huwag tayo maging yung ingrato. Alam niyo yung ingrato? Yung ibinigay ng Diyos, yung kaisa-isa niyang anak, tapos sa isip-isip mo, hindi mo lang sinasabi, trabaho niya yun eh. Hindi ko naman hiningi. Hindi ko naman sinabing gawin ng Diyos na ibigay niya yung buhay niya sa atin. Hindi ko naman sinabing magpapako siya sa krus. Nung nanonood nga ako ng Passion of the Christ, sinabihan ko siyang umiwas eh. Hindi naman siya nakinig. Nung tinaga ni Pedro, tama. Nung tinaga ni Pedro yung tenga ng isang Romano, na-excite pa nga ako eh. Kasi sinabihan ko siya, ituloy mo na. Kaso inawat pa ni Jesus, pambira. Nainis nga ako kay Jesus eh. Inawat pa eh. Di ba no? Tapos ngayon, isusumbat sa amin, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. It is the beautiful exchange. Di ba? Tayo yung naging banal at siya yung naging kasalanan para sa atin. Sinabi ko ba yun? Di ba? That's being ungrateful. No? You cannot comprehend. Mahal na mahal ka ng Diyos, hindi mo ma-comprehend. Kasi yung inner man, weak. Pero pag strong, you will be able to comprehend. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito maging strong ang kanyang inner man? Ang sarap mabuhay pagka strong yung inner man, no? Yung na-appreciate mo na lahat ng mga bagay na provision na binibigay niya sa'yo, no? Not to consider blessing, kasi ang blessing is go. Tama? When you're doing something and God blesses you, it will succeed. Tama? Pero yung mga natatanggap mo ngayon, it is a provision and a privilege. So, yung nakakomprehend mo na yung pag-ibig ng Diyos, Lord, grabe naman yung pag-ibig mo sa akin. Yung pinapalasap mo sa akin, kakaiba. Hindi pwedeng hindi ko to babalikan. Hallelujah. So verse 18, ang sabi, I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and depth. O yan yung verse. Okay? So number 2, a strong inner man is able to stand against the wiles of the devil and to withstand in the evil day. No? Na kahit anong mangyari, kahit anong temptation sa'yo, kahit anong offer sa atin ng mundong ito, mga kapatid,
you can stand against it. Amen? Finally, sabi niya sa Ephesians, no? Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. No? So maraming strategical plan itong devil, no? Itong demonyo para tayo ay ma-deceive. But if our inner man is strong, you can stand against it. Kaya mong manindigan. Diba? At pag nanindigan ka, meron kang peace of mind. Tama? So, isa to sa mga benefits na pwede nating makuha pagka malakas ang ating inner man. Gusto nyo ba yun? Alam mo, ang hirap pagka hindi ka nakakapanindig or hindi ka nakakastand against the wiles of the enemy. Ang hirap. Kasi alam mo, at the end of the day, ikaw din naman magbabayad ng consequence. Amen? Akala mo lang, nag-enjoy ka for a day. Pero pagbabayaran mo din naman yan tomorrow. Tama? Akala mo free, pero pagbabayaran mo din tomorrow. Pero pag na-stand mo, no? Pag malakas yung inner man mo at nakapag-stand ka, natanggihan mo yung ino-offer ng enemy, hallelujah, wala kang problema bukas. Amen? Magkakaroon ka man ng problema, yun ay talagang desperate move na ng demonyo. Kasi hindi mo pinatulan yung temptation niya eh. Hindi mo pinatulan yung pagbabato niya sa'yo eh. Hindi mo siya pinapansin eh. So may desperate move siya for you to move. Amen. So, yun yung masarap makita na yung problema dumarating sa'yo, hindi produkto ng kasalanan mo. Bagkus ito ay pagsubok lamang. Amen? Sabi ni Jesus, no, blessed are those who are persecuted because of my name. Pag may problema dumarating sa'yo na alam mo naman na lahat ng bagay ginagawa mo naman para sa Panginoon, pero meron pa rin dumarating sa'yo na atake, you are being persecuted. Amen po ba? Napakababaw po ng persecution na sasabihin, Christian ka, wala yun. Ang persecution na sinasabi, pag alam niyo yung nangyari kay Job, that is persecution. Amen? Oh, hallelujah. Number 3, mga kapatid, a stronger inner man is able to persevere and endure. Pag malakas ang spiritual life natin, pag malakas ang inner man natin, you will be able to endure every circumstances. Kaya? Alam mo, pag strong ang inner man mo, ang salitang backsliding hindi na uso sa'yo. Wala na sa bokabularyo mo yung backsliding. No? A strong inner man means a strong mind and a strong will. A strong emotion. Yan. Yan yung mga dapat malakas sa'yo if you have the stronger inner man. Proverbs chapter 14 verse 29. Ito po ay para sa ating lahat, no? He who is slow to wrath or anger has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. Hallelujah. Dapat pala talaga, pagka malakas pala yung inner man mo, hindi ka madaling mabad trip. Hallelujah. May peace of mind. Amen? Hallelujah. Yun yung mga benefits, mga kapatid. Gusto nyo ba ng benefits? Ito naman yung paano palakasin yung inner man. Number 1, put on the Word of God. Yan. So if you put on the Word of God, makukuha mo yung 3 benefits na pinag-usapan natin kanina. No? Ephesians chapter 6 verse 13, sabi, therefore take up the whole armor of God,
that you may be able to withstand. Ano kailangan? Word of God. If you have the Word of God, you have the armor of God. Amen? So number 2, mga kapatid, para maging strong ang inner man mo is to pray. Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. No? So kailangan tayo ay prayerful. Kailangan tayo ay merong word of God daily. Gawin natin daily to. Daily dose, mga kapatid. Ano? And hindi mo magagawa yan ang ikaw lang mag-isa. Ito, mga kapatid, this is very, very, very common issue sa mga Kristiyano. Yung expose ka sa mga taong hindi mananampalataya, sasabihin mo, ikaw ay nagpe-pray at ikaw ay may word of God, that's nonsense. Nonsense yun. Okay? Kasi ang number 3 natin is associate with the right people. Okay? For you to become more stronger, yung inner man mo para maging mas malakas, you need to associate with the right people. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. No? Evil company corrupts good habits. Ulitin ko, evil company corrupts good habits. Noong dati nagbabasa ka palagi ng Bible, nakikinig ka pa ng Word of God, nung na-expose ka na doon sa evil company na walang ibang gustong gawin kung di gawin ng kanilang mga gustong sariling gawin, pati ikaw, ganoon na din ang ginagawa mo. Proverbs chapter 27 verse 17, sabi, iron sharpens iron. So one man sharpens another. Go with people with the right spirit and walk in the Spirit. Hallelujah. Sino po dito na-excite pag nakikita niya brethrens niya? Diba? Kasi alam mo, you will be strengthened eh. Diba? Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito ang exhausted pag nasa trabaho? Kasi umiiyak na yung inner man mo. Gusto mo na makasalamuha yung mga kapatid mo sa Panginoon eh. Diba? Kasi alam mo, doon lalakas yung inner man mo. Paano kung yung brethren mo ay mahina yung inner man, siya pa yung nagiging cause ng pagkahina mo din. Di ba? So huwag ka magpapadala doon. We need to sharpen one another. Amen? Okay, again, let's recap. Ano yung benefits? Number 1, a strong man will be able to comprehend the love of God, to cut it short. No? Number 2, you will be able to stand the wiles of the enemy. No? Number 3, you will be able to persevere, no? And endure. Yung kailangan nating gawin na 3 bagay. Ano? Kailangan nating gawin 3 bagay for us to be strong inner man. The Word of God, pray, and associate with the right people. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa salitang iginawad mo sa amin, reminding us to make our inner man strong. Thank you, Lord, for reminding it to us. Kasi talagang hindi namin kayang mag-grasp yung pag-ibig mo nang hindi malakas yung aming inner man. So now, I declare that every one of us here na nakarinig ng iyong salita will become victorious in their lives. In Jesus' mighty name, amen. Amen.